in Christ. And you find it hard to turn your back on sin. God has made a way for you to escape. Just run into that heavenly place. There's a heavenly place in Christ, above the world's confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to a heavenly place in Christ. There's a heavenly place. There's a heavenly place in Christ. Nakaupo na po tayo mga kapatid. Above the world's confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to a heavenly place. To a heavenly place. To a heavenly place in Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Bible study na yan. Hallelujah. Nawa magbigay ng kaalaman at pananampalataya na tayo tumibay sa ating Panginoon. Amen? At dadako na po tayo sa mga maghahandog ng awit sa umagang ito. At akin na po tatawagan ng ating ladies choir para sa kanilang song offering. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.
nagpaiwan po ako kasi gusto ko lang po i-remind sa mga kababaihan na humihinga lang. Sa Sabado na po yung ating ah, pa, ah, sa Sabado na po yung ating pagpunta sa Rainforest, yung Mother Days ng Elect Bride, hindi po Mother's Day na ano. Bawat grupo po, kasi wala yung ating coordinator nasa Pampanga, kaya sa akin pinigbilin. Ang bawat grupo po, napag-usapan na namin na may kanya-kanyang dadalhin na mga pagkain. At i-announce ko lang po na kung kayo may dalang pagkain, kaya kailangan magdala kayo ng mga plato, yung gamitin sa pagkain. May higal ako. At tingnan nyo din po kung ilang piraso kayo sa grupo, kasi para yung pagkain natin, pagsasama-samahin yun, yung pumasya, siyempre, baka may mga bata, dahil magandang lugar yung Rainforest na sa mga bata, baka magsisama. Kaya, yung pong 5 grupo, bawat isang grupo, tingnan ninyo gaano kayo karami, at gano'n din po ang ihanda ninyo pagkain. Pagsasama-samahin, hindi ko po matandaan kung sino yung magdadala ng tubig, ng kanin, hindi ko po alam. Hindi ko matandaan. Kaya mag-usap na lang po ang bawat leader ng bawat grupo para sa Sabado. Ang oras po ng ating pagpunta sa Rainforest, ang binigay pong oras, 7 to 3 lang. Pagdating na alas 4, may gagamit po noong venue na yon sa senior doon sa Rainforest. Kaya yun po, pinapaalam ko po. Gusto ko po sanang mangyari, yung mga baguhan, higit na makasama. Gusto ko po kasi magkakilala tayo rito dahil family tayo ng Elect Bride Assembly. Marami po akong nakikita, hindi ko po kilala. Sana po yung mga baguhan mag-interest na makarating doon at tayo po magbabanding doon, magkikilala tayo kasi marami na po akong nakikita rito hindi ko kilala. Sana po bigyan nyo ng panahon yon kasi yung araw, kasi dito po hindi tayo magkausap-usap kasi pagkatapos ng service, uwian. Gusto ko po sana na tayong lahat, nakababaihan, iwanan nyo muna yung batya ninyo, yung kusina ninyo, doon muna tayo para tayo magkakilala. Iwanan ninyo sa mga asawa ninyo yung inyong opisina muna, pansamantala. Yun po. At inaasahan ko po na 100% makarating lahat ng nanay. Gusto ko po talagang magkakilala tayo na yung mga baguhan. At yun po ang nais kong mangyari. Basta aatin po tayo 7 hanggang 3. Pagkaraan po noon, uwian na. At ang mga nanay po, yun ang panahon na maglalaro tayo. Yung mga senior citizen, doon maglalaro. Basta bigay muna natin yung oras na yon at araw na yon para sa mga kababaihan. Maraming salamat po. Amen. Malinaw na po para sa ating para sa gagawin sa next week, Mommy's Day Out. So, choir, may song offering bang choir? Sige, tinatawagan ko po ang choir. Palakpakan natin ang Panginoon para sa panghuling song offering sa linggo ito.
changed, healed, freed, delivered. I found joy, peace, grace, and favor. I've been changed, healed, freed, delivered. I found joy, peace, grace, and favor. And right now is the moment. Today is the day. I've been changed. I've been changed. I have waited for this moment to come, and I won't let it pass me by. I won't go back. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. All my shame, healed, and my sin, then you're all forgiven, and no more chains, no more fear. My past is over, and right now is the moment. Today is the day. I've been changed. I've been changed. I have waited for this moment to come, and I won't let it pass me by. I won't go back. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed me. I won't go back. I can't go back to the way it used to be before your presence came and changed
Praise God. Won't go back. Amen. Dadako na po tayo sa mga bisita natin sa umagang ito. At ilang mga announcements. Let's welcome our dear visitor, Arturo Esteban and James Merabel, invited by Brother Roland Permito. Kitayo lamang po. God bless you. Amen. Lord, Raquel Bernabe, invited by Sister Jennifer Nayanga. Amen. Brother Gray Martin Ball, invited by Sister Irene Kalugay. Victoria Agno, invited by Brother Nemi Adaraya. Lord, Amen. God bless you. At dadako na po tayo sa announcement. October 30, Elders Meeting at 3 p.m. Mamaya po yung hapon ng agenda ay ang ating church anniversary. Okay, next. Ngayon din, and November 6, next Sunday, General Service in the morning. So next Sunday, General Service ulit tayo. There will be a guest speaker. Okay? November 1, Joint Fellowship at the Overcomer Worship Center, Taytay Rizal. Ang start po niya ay 8 a.m. Maghapon po ang service. So, pakitake note po, 8 a.m. November 1 on Tuesday sa Overcomer Worship Center. November 5 on Saturday, 8 to 5. Na-announce na po kanina ang Ladies' Day Out, okay, sa Rainforest, Pasig City. Next Sunday, November 6, Youth Service at 1:30 p.m. Okay, November 8, second Tuesday of the month, tuloy-tuloy po rin po ang ating men's devotion. Ang ating topics ay love, LCM, love, courtship and marriage and divorce. At nakalagay na po ang ating mga presenters, strictly for 18 years old and above only, men's. Okay? Camp meeting na po, December 23 to 26. Ganun pa rin po sa Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Ang ating team ay The Immortal Season. Okay? At banggitin na natin ang ating mga magdiriwang ng kaarawan this week. At hiling ko ang presensya ni Brother Mauro. Ikaw ang manalangin para sa ating mga celebrants at ang ating tithes and offering. Okay? I watch over you and I listen for your prayers. 1 Peter 3:12. Tomorrow, Monday, October 31, Nicole Payanan. Justin Dimaiwat, Tuesday, November 1. Sister Letty Villamor, Wednesday, November 2. Sister Beth Denieva, November 2, Wednesday. Sister Judith Jopesa, Thursday, November 3. Brother Limuel and Novero, November 3. Okay, Brother Daniel Mercado, November 3. Brother Sherwin Trobela, Friday, November 4. Sister Marek Cris de Monteverde, Saturday, November 5. Brother June Kalugay, November 5. Sister Luella Julio, November 5. Yun lamang po. Amen. God bless you sa mga magdiraw ng kaarawan, Brother Mauro. Sige, tayo po'y mag-pray sa ating Panginoon. Oh God, Lord Jesus, muli Panginoon, lumapit po kami sa iyo upang maghandog ng pasasalamat, Ama, sa araw na ito, Panginoon. Narito po ang aming pananambahan sa umagang ito. Oh God, salamat muli, Lord, na muli kaming makapaglingkod sa iyo sa anyo ng panambahan, Panginoon. Kaya purihin ka sa umagang ito, amin pong tinataas, Panginoon, sama-sama po kami. O God, na mga kapatid, aming tinataas sa iyo ang mga nagdiwang ng kaarawan, Panginoon, sa umagang ito o sa sunod na linggo, Panginoon. O God, salamat sa iyong biyaya, Panginoon, sa bawat isa. O God, nilikha mo sila upang, Lord, O God, mahayag sa kanila ang katotohanan na, Lord, O God, hinahanda mo sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin sa umagang ito. Hayaan mo, Lord, na sila yung suplayan ng iyong biyaya
sa anyo ng mga kaloob, Panginoon, mga pangangailangan, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, at hayaan mo, Lord, na magbalik lamang sa iyo ng kapurihan, Panginoon, ng bawat anak na iyong nilikha, Panginoon. Kaya purihin ka sa mga ito, kalakip naman ang aming, Lord, mga handog, Panginoon. Salamat sa supply mo, Panginoon, aming lakas, bawat pamilya na narito, Panginoon, iyong tinawag upang masaksihan ang iyong biyaya, Panginoon, na pinamalas mo sa iyong mga anak. Salamat, Lord. Ano man ang kalagayan ng bawat isa, Panginoon, kilala mo, Panginoon. At narito kami, ugad mananambahan sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sapat ang iyong biyaya, Panginoon, dahil narito kami, Panginoon, patuloy na nagsisimba, Panginoon. At ito'y biyaya mo, Panginoon, niloob mo, Lord, na makita ang katotohanan ng iyong salita sa pamagitan ng iyong mga anak. Kaya salamat, Lord. Narito ang mga handog, Panginoon. Ugad, binayaan mo kami nga makapaghandog sa iyo. Ugad, magpuri sa iyo sa pamagitan ng mga handog na ito. Salamat, Lord, sa hulang humpay na biyaya sa bawat tahanan, Panginoon. O God, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, Panginoon. Kami bahagi po, Lord, sa pananambahang ito. Hayaan mo, Lord, na ito'y maglikha laman ng kagalakan sa aming puso, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na mahayag ang mga katotohanan, Panginoon. God, ang iyong revelasyon, Panginoon, ay mapasa iyong mga anak, Panginoon. Kaya, purihin ka sa umagang ito, ang aming pananambahan sa iyo, Ama. O God, sa pamagitan ng mga kaloob na ito, Panginoon. O God, ikaw ang mapuri, ikaw ang maparangalan. At hayaan mo sa aming pagtungo ng iyong salita sa pamagitan ng ilongkod na gagamitin. Kami po'y magagalak, Panginoon, dahil kami ito, Panginoon, na iyong pinaglaanan ng iyong salita upang, Lord, kami magagalak sa iyong presensya, Father God. Purihin ka sa umagang ito. Mauwi lamang ang papuri, parangal, pagdakila sa iyong katastasang pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Habang ginaganap natin ang bibigay sa Panginoon, ang may kagalakan sa ating puso. Amen. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Tumayo po tayo, mga kapatid. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Hallelujah. At dadako kami sa iyong salita na may anticipation na pinagpala mo na kami, Panginoon, bago pa namin hilingin ang mga bagay na ito. Let's sing a pure heart. Hallelujah. Pure heart.
That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin That coming, yes, Father. A heart that's undivided. Thank you, Father. The one you rule and reign. Heart that beats compassion, that pleases you. Worship you, Lord, this morning. Aroma of worship that rises to your throne. See the aroma of worship, the sweet aroma of worship that rises to your yes, Lord. Let's worship Him. Hallelujah. From hearts that have been sprinkled with the water of the Word. Hallelujah. Washed by the blood. Hallelujah. You're worthy, Father. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Salamat po aming Ama na kami maaring sumamba ng katulad nito at maging katanggap-tanggap sa iyo. Dahil ang aming pagsamba ay galing sa mga pusong winisikan ng tubig ng salita. Nilinis ng banal na dugo mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, aming pagsamba ay mabangong samyo sa iyong pang-amoy. Salamat po na sa pamamagitan ng biyaya mo ay nagkaroon ng daan para kami ay magkatipong katulad nito. At Lord, aming maisa-isang tabi ang aming mga sariling kaisipan, aming mga sariling, Lord, damdamin, mga pakiramdam, at aming maituon ang aming atensyon, Lord, tangi sa iyong salita lamang. At kung ano mang sabihin nito ay pasakop namin lahat ng kung ano kami. Lahat, pati ng aming mga pandama, Lord, mula sa aming katawan hanggang sa espiritu, at definitely, Lord, hanggang sa aming kaluluwa, Panginoon. Kaya, Lord Jesus, muli, nagpapasakop kami, nagpapakumbaba kami, umihiling kami na, Lord, marinig namin ng malinaw ang mensahe mo sa umagang ito. At habang kami nakikinig, Lord, ay among magawa mo ang iyong dakilang gawa sa aming buhay. Ano man ang layunin mo, Ama, para sa amin sa araw na ito. Kung merong kailangang, Lord, ituwid ang maling konsepto, kailangang paalalahanan ng ilan, kailangang sawayin ng ilan, kailangang palakasin, Lord, ng ilan, Lord. Kami po ay nasa iyong kamay. Hiling namin, Panginoon, huwag mong lampasan ang mga pangailangan na represented sa aming pagkakatipon ngayon, Ama. Pagalingin mo may karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga may problema sa pag-iisip, Lord. Hallelujah. O, Panginoon, natatanikalaan ng kung anong klase ng tanikala, Lord, na sila hindi makahulagpos at magkaroon ng lubos na kalayaan sa paglilingkod sa iyo. May this be a day of freedom, Lord, and a day of victory, and a day of health, Lord, para sa iyong mga anak. At nang sa ganun ay magawa naming sama-sama kang papurihan at pasalamatan dahil sa iyong dakilang gawa. Hindi lamang dito sa aming congregation, kundi sa lahat ng mga nakatunghay sa amin sa mga sandaling ito. Para sa iyong kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ama, nakatayo tayo. Buksan natin na mabilis ang ating mga Bible sa Acts chapter 15.
Good to be in the house of the Lord again. Good to be in a general service kung saan ay magkakasama tayong lahat. Amen. At susunod na linggo ay uulitin natin ito kasi general service tayo ulit. At tuloy na po ang pagpunta ni Brother Barry Coffey dito sa ating gawain para po tagapagsalita natin sa darating na Sunday. And also sa Tuesday, November 1, may maghapon tayong joint fellowship. Gusto ko lang ipaalala bago natin basahin ang scripture. At ang ating magiging tagapagsalita ay si Brother Paul Lafontaine. So, hindi naman kayo pupunta sa mga sementeryo, kaya punta na lang kayo dun sa lugar ng mga buhay. Hallelujah. At, amen. Magkatipon tayong mga buhay. Hallelujah, sa araw na yun. God bless you. Acts 15. By the way, ang start ng gawain doon ay alas 8 ng umaga. No? So if you can come early, alam ko sinasarado nila yung kalyeng yun. Pagka tawag dito, araw ng patay. So, merong mga maagang dumarating, nakakapasok pa sila doon sa St. John Street yata yun. At nakakapag-park doon. Pagka nasarahan na kayo, mga bandang alas 8 yata yun, magpa-park kayo sa ibang mga parking space. Meron man doon sa malapit, maraming mga mapagpaparkan. Kaya lang, kung gusto nyo makapark na mas malapit doon sa church, you come earlier than 8 o'clock. Okay? God bless you. Mga gawa, 15, babasahin ko sa Tagalog. Sama-sama nating basahin. Simula sa 1 hanggang 5. Sabi dito sa verse 1, at may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moises ay hindi kayo mga liligtas. Kalawa, at nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila, ay pinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe, at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. Verse 3, sila nga palibasay inihatid ng iglesia sa kanilang paglalakbay ay tinahak ang Phoenicia at Samaria na isinasaysay ang pagbabalik loob ng mga hintil. At sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. 4. At nang sila'y magsidating sa Jerusalem, ay tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng mga matanda at isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. 5. Tatapwat, nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Fariseyong nagsisampalataya na nangagsasabi, kinakailangang sila'y tuliin at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, mara tayo magsupo ngayong umaga. Amen. Sana po yung mga ladies din natin na nandito, makarating kayo dun sa ating pambihira na outdoor fellowship. God bless you. Sa Rainforest this coming Saturday. May balita ko marami daw handa yata ang ladies department May pondo yan God bless you. So itutuloy natin yung pag-aaral natin tungkol sa Christ in the True Church is a continuation of the book of Acts. This is part 7. At ibigyan natin ng subtitle na Ministerial Matters. Ministerial Matters. At makikita niyo kasi ito ang ating mga tutunghayan ay mga bagay na nangyari sa panahon ng unang iglesia na may kinalaman sa mga ministro, sa mga lingkod ng Diyos na ginagamit ng mga panahong yun, sa mga apostol, at sa mga propeta, ebangelista, at sino man ang tinawag ng Diyos sa mga panahong yun. Alright. Babasahin natin ngayon muli ang binasa ko this time in English at subukan nating himayin at tignan kung ano ba talaga ang nangyari dun sa Book of Acts para
masabi natin na kung ano yung nangyari doon ay nangyayari din sa atin ngayon. And so we can say we are the continuation of the Book of Acts. Alright, so nung mga pagtalakay natin na nagdaan, nakita na natin na meron tayong maling konsepto dati ng tungkol sa kung ano ba ang Book of Acts Church. At marahil may mga naunang nagsabi sa atin na kung tayo ay magiging continuation ng Book of Acts Church, ay kailangan ay makita ang saganang makapangyarihang gawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. At tama nga naman yun, di ba? Kung si Kristo ay kasama pa rin natin ngayon, ang mga gawa niya ay pagpapatuloy niya sa ating kalagitnaan. At kung si Kristo ay Diyos, kung saan naroon ang Diyos, may supernatural. Di ba? Hindi pwedeng sabihin mo nandito ang Diyos pagkatapos hindi siya gumagawa ng supernatural na mga bagay. May pagpapagaling, may pagpapalaya, may pagtataboy ng demonyo. Can you say amen? Hallelujah. Merong pagbuhay ng patay, may pagpapagaling ng mga malalalang karamdaman. Hallelujah. At marami pang mga kamangamangha na mga kababalagan. Sapagkat yun ay ginawa ni Kristo dun sa unang iglesia sa Book of Acts. Pero para huminto tayo dun at sabihin na yun lang ang dapat nating asahan dito sa ating panahon, kung saan naroon ang tunay na iglesia na kinaroroonan ni Jesus para ituloy yung kanyang sinimulan dun sa unang iglesia, tayo po ay nagkakamali. Kasi nakita natin sa ating pag-aaral na sa Book of Acts, hindi lang puro tagumpay, hindi lang puro masasarap na panahon, at tila ba malululahating mga pangyayari ang dinaanan ng mga mananampalataya, kundi may mga kabiguan din naman. May mga di pagkakaunawaan sa ilang mga pagkakataon. Merong pagtakbo na kailangan gawin ng mga disipulos, ng mga lingkod ng Diyos. Kailangan magtago sila at kailangan sila ay mag-usap ng merong mainit na mga damdamin. Amen. Sa pagtalakay nila sa iba't ibang paksa. Alright? So merong mga disappointments. May mga hindi inaasahang pangyayari na nangyari sa kanilang kalagitnaan. Pero sa lahat ng yun, amen, ang Diyos ang namahala sa sitwasyon. Yun eh. At merong mga taong kasama sa tunay na iglesia na nagpatianod, sumuko, nagpasakop sa sakdal na kalooban ng Diyos. Kung kinakailangan dumaan sa ganitong klase ng kahirapan, pagsubok, ganitong klase ng sabihin natin, panunuliksa galing sa mga hindi mananampalataya, they were willing, amen, to go through it para lang matupad ang kalooban ng Diyos. At yun talagang importante, amen. Ang matupad ang sakdal na kalooban ng Diyos, amen, sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Pagkat yun ang pinaka dahilan kung bakit narito tayo. We're here for a mission. We're here for a purpose. Kung paano si Christ ay narito, sabi niya, meron akong tinapay na hindi nyo alam eh. May pagkain akong hindi nyo alam. Wala kayong kalam-alam. At ang sabi niya, ang tinapay ko, ang pagkain ko ay ang tuparin. Ang kalooban niya nagsugo sa akin. So, ano man ang kanyang kailangang daanan dito sa ibabaw ng lupa, we know Christ, amen, went through some really hard times. Wala pa pong dumaan sa atin sa dinaanan ni Kristo talaga. Pero sa pagdaan niya noon, ay tinupad niya ang kalooban na nagsugo sa kanya. So yun pa rin ang kwento eh. Because it's still Christ in the church. So dadaan tayo, padadaanin ng church sa sari-saring mga pangyayari na hindi po inaasahan ng mga hindi pa trained sa gospel, hindi pa tama ang tingin sa buhay ng Kristiyano, ng isang Kristiyano. Amen. Isipin nila na hindi dapat ito nangyayari sa atin. But if you're trained, if you're mature enough, by now, kung kayo matagal na sa mensahe, naintindihan nyo yung ibig sabihin, na hindi naman pala lahat ay puro, kamang puno ng bulaklak ang ating hinihigaan. Diba? Hindi tayo higa sa kamang puno ng rosas at uupo sa limpak-limpak na salapi. Dahil tayo tumanggap sa ating Panginoon. But, sa katotohanan, mas lalong tumindi ang ating pakikipagbaka nung magdesisyon tayong sumunod ng lubusan sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ang kaibahan lang natin ngayon, amen, ay meron tayong kasama sa pagharap natin. Hallelujah. Sa lahat ng mga bagay na yun. Sa lahat ng pagsubok, lahat ng pakikipagbaka. Alam niyo ba, pati yung mga taga-sanglibutan, meron din naman pagsubok yan eh.
meron din yung pakikipagbaka. Kaya lang, dami sa kanila tumatalon sa ilog, tumatalon sa gusali. O kaya nag-overdose, yung mga pinakamayayaman, mga sikat na mga artista, naisipin mo wala nang hahanapin pa. Mabalitaan mo na lang, namatay. Kasi nag-overdose ng kanilang gamot. Dahil puno pala ng kalungkutan ng buhay. Bakit? Kasi wala si Kristo sa kanilang puso. Hallelujah. Sa Hong Kong, gustong-uso yan. Bigla na lang tatalon dun sa matataas na building. Tataas pa naman ang building sa Hong Kong. Kaya talagang, ayaw nilang maramdaman na hanggat maaari. Pagbaksak nila yung talagang blackout na sila. Kaya habang bumabaksak sila, nawawala na sila ng malay. Para tapos na ang lahat. Kala nila tapos na ang lahat. Dahil hindi pa po tapos ang lahat. Pagkatapos no, pagka ganun ang ginawa mo sa buhay mo, yung pagpapakamatay mo, unang harapin mo sa harapan ng Diyos. At marami pang iba. Dahil hindi po dito sa buhay na ito natatapos ang lahat. Mas mahaba po yung buhay dun sa kabila kaysa dito. Mas mahaba po yung guguguli na panahon ng mga hindi tatanggap kay Kristo sa impyerno kaysa doon sa itinagal nila dito sa ibabaw ng lupa. Naisip nyo ba yon? Na mayroong mga taong magtitiis ng 100,000,000 taon marahil sa impyerno na naghihirap, pinaparusahan dahil sa kanilang mga kasalanan, sa pagtanggal nila sa Ebanghelyo. Amen? Samantalang nandito sa lupa, amen, marahil 70 taon, puno ng kasaganahan, di ba, lahat ng kalayawan natikman, lahat ng kaginawahan, pero hindi nila tinanggap, hindi nila binigyan ng puwang ang ating Panginoon sa kanilang puso. Pinagpalit nila yung buhay na walang hanggan kung saan ay makakapiling mo ang Diyos magpakailanman sa isang sakdal na lugar, walang hapis, walang karamdaman, walang kalungkutan. Walang hanggang buhay sa piling ng Diyos ang pinagpapalit ng mga tao sa 70 taon lamang na kaligayahan, pansamantala dito sa ibabaw ng lupa. Praise the Lord. Kaya, ito pong mundo ay lugar lang ng pagdidesisyon. Kung saan nyo guguguli ng mas malaking bahagi ng buhay nyo. Sa piling ba ng Diyos o sa piling ni Taning? Doon sa impyerno at sa wakas ay tatapong kayo kasama ni Taning sa dagat-dagatang apoy kung saan ay maglalaho ang inyong kaluluwa at hindi na masusumpungan kailanman. You will come to an end. Pero after so many thousands of years maybe, amen, na kayo pahirapan. Hallelujah. So, Book of Acts, gusto natin ipakita ang tamang imahe ng tunay na iglesia ng Diyos. Sa panahong ito, na ating kinaroroonan para magkaroon tayo ng katiyakan for sure. Na, bahagi ako nitong church nito. Kasi pag mali ang inyong imahe sa inyong isip tungkol dun sa Book of Acts Church, at puro simala ang nasa isip nyo, pagka nagkaroon kayo ng problema at hindi nyo nalutas, di ba? At imbis na malutas yung problema, napatungan ng isa pang problema, at pinalaki pa ng pinalaki, para bang ang tagal hindi tumutugon ng Panginoon. Habang nandun kayo sa gitna ng malaking pagsubok na yun, hindi siguro ko kasama ng Book of Acts Church. Kasi ang nasa isip niyo lang, puro himala. Puro, pag nanalangin kayo, uuga ang lugar na kinaroroonan natin. Diba? At uusok, bababa ang kalalatian ng Diyos. At biglang darating ang tugon ni Lord. Amen. Daladalang ng mga makapangyarihang anghel sa inyong harapan. At magdiriwang tayo dahil ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Tama, totoo yun. Pero nakita natin sa Book of Acts, amen, siya'y tumutugon minsan, amen, sa matagal na panahon. At hindi minsan ayon sa inaasahan natin, kundi palaging ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang timing. At makikita natin sa papag-aralan natin dito ngayon that timing is everything with God. He makes all things beautiful in His time. Hallelujah. You see, hindi kayo nilagay ni Lord doon sa tawag dito, sa Ephesian church age.
you will be so out of place. Or hindi kayo nilagay sa panahon ni Luther, you will be so out of place, you will be too demanding. Alam niya kung saan kayo nababagay. Kaya nung ipanganak kayo, nasa ilalim kayo ng banner ng Laodicea at nakatalaga kayong makarinig ng tinig ng lalaki na may espiritu ni Elijah, natutupad sa hula sa Revelation 10:7 na nagsasabing, in the days of the voice of the seventh angel. Amen. And you are equipped to follow the voice. Merong diniposito si Lord sa inyo na angkop doon sa panawagan. Hallelujah! At kayo lang ang makatutugon ng tama doon sa panawagan dahil yung iba ay walang ganong binhi. At hindi mo po pwedeng pilitin yung mga panahon ni Luther kung sila'y ipipilit mong pamuhayin dito sa panahon na naroroonan natin. Kahit gaano sila kasinsiro, they will not be able to cope up with the message. Bakit? Kasi ganyan lang yung itinalaga ng Diyos para sa kanilang to pa rin eh. Ang inihiling ni Lord ngayon, ganito eh. Di ba? So, timing is everything with God. Amen. Kaya, wala po ditong wala sa timing. Kung kayo pinili ni Lord, narito kayo sa mundo ngayon, sa takdang panahon, sa panahong itinakda ng Diyos. At kapag nakita nyo to at na-realize nyo to, magiging napakasaya mo, magiging napaka-fulfilled ng iyong buhay. At magagawa mo sabihin, ang Panginoon ay hindi nagkakamali. Si Lord nasa beat kong kumanta. At napakagandang pakinggan ng kanyang musika. Hallelujah. Acts chapter 15, verse 1. And certain men which came down from Judea taught the brethren, except ye be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Gusto kong pansinin nyo, si Luke here, who is the writer of the book of Acts, siya ay in-inspire ni Lord at niniwala ko bawat salitang ginamit niya ay hiningahan ng Diyos. Inspirado, bawat kudlit. You believe that? Hallelujah. So, pansinin niyo ang pagkakatukoy niya sa mga taong involved sa kwento. Sabi niya, certain men which came down from Judea taught the brethren. Meron siyang tinawag na certain men, meron siyang tinawag na brethren. And you know, that's very important. Huwag niyo ipagkakamali yung brethren dun sa certain man at yung certain men dun sa brethren. So doon pa lang makikita nyo na dalawang kategorya ito. Bagamat nasa isang iglesia, bagamat iisa ang kanilang inaangking pananampalataya, pero meron silang dalawang kategorya. At ito in-identify ng Espiritu sa pamamagitan ni Lucas. Dito merong tinatawag na certain, ilang mga tao which came down from Judea. Taught the brethren. Yung brethren ay mga kapatid. Ito yung mga mananampalataya talaga. So merong certain man na nag-impluensya sa mga kapatid. So it's not even real brother influencing another real brother. Kundi tao lang na nag-aangkin na kapatid. Pero ang sabi ng Espiritu sa pamamagitan ng panulat ni Lucas, hindi sila kapatid, kundi certain men lang. Alright? Nagturo daw sa mga kapatid at nagsabi na malibang kayo'y matuli ayon sa kaparaanan ni Moises o sa kinaugalian ni Moises, ay hindi kayo maaring maligtas. Excuse me.
Gusto kong hanapin yung lugar kung saan lampasan ko yung iba para matapos natin. Alright. Itong mga taong ito ay pinapalitan nila ang lugar ng dugo ng kordero, wala iba kundi ng ating Panginoong Jesucristo, ng pagtutuli. In other words, hindi nila sinabi na itong pagtutuli, yung circumcision, ay maaring makatulong sa iyong spiritual walk, maaring may pakinabang, magiging mas malapit ka kay Lord, o kaya ay mas magbibigay ng kalalatian kay Lord kung tayo ay circumcised lahat, katulad ng itinuro ni Moses. Pero sila ay humayo at hinigitan pa yun. At sinabi nila na malibang kayo ay mas circumcised, ay hindi kayo maliligtas. Ginawa nilang requirement ang circumcision para sa kaligtasan. Doon sila nagkamali. Di ba? Kung sasabihin sana nila, hindi ba mas makabubuti o makatutulong sa patutuon natin? But here, amen, they became legalist about this. Na pinalitan na nila yung gawa ni Kristo sa Kalbaryo, sa krus, amen, ng circumcision. Na para bang, huwag nyo na intindihin kung ano ginawa ni Kristo, basta magpatuli kayo, maliligtas kayo. Diba? Yan ang malaking pagkakamali ng mga legalista maging sa mensaheng ito sa panahong ito. Alright? So titignan natin ang pagkakahalintulad ng mga pangyayari sa kasalukuyang iglesia na kinaroroonan natin. So they were replacing the blood with and the work of the cross with this circumcision. Amen. At kanilang sinasabi na kung hindi ka circumcised, hindi ka maaring maligtas. Nagpapakita ito ng maling konsepto nila tungkol sa kaligtasan. Unang-una kasi, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. Tama ba yun? By faith you are saved through grace. Or by grace you are saved through faith. Diba? Kung sa pamamagitan ng biyaya, ibig sabihin, ang requirement lang nun, sumampalataya ka. Wala kang gagawing anuman na magdadagdag dun sa ginawa na ni Kristo para sa iyong pananampalataya. Para sa iyong kaligtasan, I should say. Diba? Dahil pagka dinagdag mo yun, ginawa mo na naging dahilan ng kaligtasan mo, hindi sapat yung ginawa ni Kristo sa Kalbaryo. Pero alam natin, sapat yung ginawa ni Kristo para sa ating kaligtasan. Pero alam natin na kapag ikaw ay tunay na ligtas, ay susunod ang isang buhay na may pagpapasalamat, pagpapahalaga sa ginawa ng Diyos para sa iyo. Kaya ikaw ay mamumuhay ng buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Mumuhay ka ng may kabanalan. Di ba? At meron kang mga iiwasang mga bagay na alam mong hindi magbibigay ng kalalatian sa kanyang pangalan. Because you are truly saved. Pero, para gawin mo itong mga bagay na ito, upang ikaw ay maligtas, yun ay mali. Di ba? Ito po yung problema nitong mga taong itong certain men na ito. Mali ang konsepto nila sa kaligtasan. Alright? Ang kaligtasan at ang sanctification ay dalawang magkahiwalay na bagay. Lilinawin kaya sa inyo. Ang sanctification ay hiwalay sa salvation. Hindi pwedeng sukatin natin ang lahat ng taong pumupunta dito sa church sa pamamagitan ng standard ng ating holiness para maging basihan at magkaroon tayo ng konklusyon kung sila ay ligtas o hindi. Hindi pwedeng meron tayong tape measure dito at ating susukatin ang haba ng buhok ng mga babae. At haba ng kanilang mga palda. At pag merong bagong pumasok sa atin na bagong muka,
Tingnan natin. Tingnan ko nga yung buhok mo kung ganito nakahaba. Tingnan ko nga yung palda mo kung ganito nakahaba. Dahil sa hindi pa, hindi ka paligtas. You see, that's legalist. That is wrong. Iyaan ay katulad din itong ginagawa nitong mga damuhong mga certain men na ito. Tama ba yun? Because sanctification is apart from salvation. Maaring ang isang tao, first time pumunta rito, pugot ang buhok, nakapantalon, may makeup, pero ligtas. Brother, totoo ba yan? Hindi ko alam na ganyan pala. Kaya nga ituturo ko ito ngayon ang gusto eh. Doon sa mga hindi pa rin nakakaintindi niyan. Di ba? Hindi mo alam kung anong kalagayan ng kaluluwa ng tao. At wala kang karapatan bilang tao na humusga. Hindi ka ginawa ng Diyos na hukom ng kung sino ang ligtas sa kaluluwa nila at hindi. Sa pamamagitan lamang ng outside appearance. Amen? Kasi pagka ikaw ba'y naligtas, biglang automatic hahaba yung buhok mo? Yung bigla bang mag-cloth change ka, hindi body change, cloth change, sa kapatulong biglang magiging palda. Dahil naligtas ka? No! Ito isang panloob na gawa na unti-unting magmamanifest. So, hindi ko kailanman tinuro dito sa church na sukatin nyo ang buhok ng iba. Para sa pamamagitan noon ay ma-determine nyo kung ligtas o hindi. O kasama sa elect, sa bride o hindi. Praise the Lord. Dahil ang kaligtasan ay nagsisimula sa kaluluwa ng tao. Ilan sa inyo, 10 taon bago nyo nag-give up yung inyong pantalon? Di ba? Tagal ni Lord na naghintay. Pero alam niya, ligtas ka na eh. Kaya lang, meron kang kahinaan doon sa bagay na yun. Unti-unti niyang tinatanggal yung desire, nililinis ka niya. Ano yun? From salvation, from justification, ikaw ay kanyang pinangungunahan patungo sa sanctification. Alright? Yung ilan sa inyo, ang kupad sa sanctification na it took you 10 years para i-give up yung pantalon. Pagkatapos ngayon, merong bagong tatanggap, porket nakapantalon, unang araw pa lamang, husgahan mo, hindi yan bride, hindi yan elected. Samantali ka 10 taon. Nakikita nyo? Amen? Praise the Lord. Yung kilos ni Lord sa puso ng tao, hindi nyo alam. Amen? Praise the Lord. Kahit pa nga, ang kapal ng makeup niya pupunta rito at pag nag-worship tayo, yan ay, umiyak at at maglawa tayo dito ng ibang kulay na tubig. Diba? Hindi ka para humusga na taong yun ay hindi ligtas. Ibang usapan na kung 20 taon na kayo, hanggang ngayon, naka-makeup pa rin kayo ng isang katerba. But my point is, amen, iba yung salvation dun sa sanctification. Kung tunay kang nakatanggap, that may lead you to a sanctified life. Unti-unti, hahaba yung buhok mo, yung damit mo, mag-aayos ka ng iyong pamamaraan, muhay. Iwasan mo ang mga bisyo at lahat. Alright. So, ibig sabihin nun, merong ganyang espiritu sa message, mga legalista. Tama ba yun? Bakit? Kasi merong ganyang espiritu dun sa Book of Acts. Kaya tayo ay continuation ng Book of Acts. Praise be to God. Pero hindi ako masyado nagbibigay ng importansya dun sa negatibo eh. Sinasabi ko lang, nandito yung elementong yan. Diba? Pero praise God, sa kabila nung merong ganyang mga elemento sa message group, pero merong mga tunay na mananampalataya. Merong nasa gitna ng daan.
Amen. Balanse. Can you say amen? Yan ang mga pinili ng ating Panginoon. Hallelujah. So, pwede niyo rin sabihin ngayon na yung mga message believers na nagsasabi, kailangang sumampalataya kayo sa propeta ni Lord, William Marion Branham, para maligtas kayo. Yun ay kasing mali ng tinuturo nitong mga damuhong ito. Amen. Ano ba yung damuho, for example? Kasi nagmumura na ako. No? Alam ko ng damuho, parang... parang... whatever. Sabi, hindi tama yung mga taong ito. Di ba? Maligalig. Hindi mo pwede sabihin, dahil hindi niyo pinaniniwala ng propeta, hindi ka ligtas. That's a false statement. Dahil maraming mga hindi naniniwala sa mensahero, sa propeta, at hindi maniniwala, hindi makakarinig tungkol sa kanya na maliligtas. Praise the Lord. So wag na wag kayo magkaroon ng ganong ideya. Amen. Nililinaw natin dito sa church na ito ang tamang pagpupresenta ng salvation. Kung ang pag-uusapan ay election, well, you may be right there. Talagang kung hindi ka maniniwala sa propeta at sa mensahe na inatin nyo dito, amen, ibig sabihin lang, hindi ka elected para masama sa rapture. Pero it doesn't mean na hindi ka ligtas. Dahil merong mga ligtas, sabi nga ni Barban, kahit doon sa ibang mga grupo, at sa early years nga ng kanyang ministry, sabi niya, maging sa Katoliko ay may ligtas. Kung ang kanilang paniniwala ay na kay Kristo at hindi dun sa kanilang samahan at namumuhay sila ng ayon sa nakikita nila sa salita ni Lord, amen, sila ay maliligtas. Praise the Lord. So, wag nating requirement yung kailangan, amen, maniwala ka sa propeta. Right? So verse 2, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. So si Pablo at saka si Barnabas bilang mga lingkod ni Lord, hindi sila papayag na merong ganyang tiwaling katuruan na lalaganap sa iglesia. Kaya makita niyo dito, sila ay nakipagtalo ng matindi. Di ba? When there had no small dissension. Amen. Yung salitang dissension, sinabi ka noong nakaraan sa inyo, hindi yan maliit na di pagkakaunawaan at maliit na pagtatalo. Kundi yan ay matinding pakikipagtalo. Pinarinig ni Paul at saka ni Barnabas ng malinaw sa mga taong ito kung ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Because this is a serious matter. This speaks about salvation. Ngay kinalaman sa kaligtasan ng pinag-uusapan natin dito. Hallelujah. At ang sabi dito, nung hindi sila magkaroon ng isang pagkakasundo, may nagmungkahi sa kanila, mabuti pa siguro pumunta kayo sa Jerusalem kung saan nagsimula ang iglesyang ito, Book of Acts. Hey, listen to me. At pag-usapan niyo doon, kasama ang mga naunang sumasampalataya. So you see, hindi sinabi ni Paul and Barnabas, hindi na kailangan kasi mga tinawag kami ng Diyos eh. Dito na yung matatapos. Dito nangyari ang tanong na yan. Dito natin tatapusin yung tanong na yan kasi kami mga anointed. At hindi sinabi ni Paul, pupunta ako doon sa Jerusalem. Mas gifted ako kaysa doon kay Santiago, sa kay John, sa kay Matthew eh. And truly he was. Pagdating sa revelation, pagdating sa gift, mas gifted si Paul, alam natin. Pero nakikita nyo dito ang kahalagahan ng church. Walang independente sa atin sa church. So, bagamat sila'y gifted, sila'y tinawag ni Lord, hindi nila sinabi, kalokohan yan, hindi na kailangan pag-usapan yan. But no, they honored the suggestion of the brethren na kailangan pumunta tayo doon sa pinanggalingan nating church. At pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Amen. Sa liwanag ng salita ng Diyos, nang may pananalangin, marahil may pag-aayono.
para magkaroon tayo ng tamang sagot at magkaroon tayo ng kasunduan tungkol dito sa bagay na ito. So you cannot work independent of the church. Amen? Hallelujah. So ang sabi dito sa verse 3, and being brought on their way by the church. Hindi sila naka-disengage sa church. Sila'y dinala sa Jerusalem. Sino nagdala? Identified pa rin sila sa church even as they go to Jerusalem. You see, meron kang dapat na pagsulitan dito sa ibabaw ng lupa. Kung paanong meron kang pamilya na binigay ni Lord sa iyo para mangalaga sa iyo, para magpaalala sa iyo, para gumabay sa iyo, para may pagsulitan ka sa mga ginagawa mo, bago ka humarap sa gobyerno kung hindi ka na masweto ng iyong pamilya. But you have to have someone or something, amen, to be responsible to answer to. Kailangan meron kang, tawag dito, accountability. Hindi ka pwedeng gagawa ng anong gusto mo at wala kang pakialam kung anong mangyayari sa ibang mga tao dahil sabi mo, independente naman ako. You are a part of the church. If you are baptized with the Holy Spirit. Maybe if you're not a part of the church. And if you are a part of the church, you're baptized with the Holy Spirit, hindi ka pwedeng gumawa ng anumang bagay nang walang recognition ng church. So they went, amen, to Jerusalem by the church. They were brought on their way. They passed through Phoenicia and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles. So nagsisimula ng lumaganap yung unawa na ang hintil ay inilahok na ng Diyos doon sa iglesia niya. Dating puro Hudyo sila, pero ngayon, winasak na yung pader na naghihiwalay sa kanila sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon at ng biyaya niya. Ngayon, ang iglesia ay bahagi na, ang gentil ay bahagi na ng piniling iglesia ng ating Panginoon. At dahil dito, ang sabi, they caused great joy unto all the brethren, mapahudyo, mapahintil. Nung maunawaan nila, ganun pala yun. Nagdiwang sila, nagsaya sila. Sa katotohanan ito. Verse 4, and when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. So makikita nyo, apostolic way is not to work against the church, but to work with the church. Diba? Hindi nila sinabing, bakit kami pupunta dyan sa Jerusalem? Ha? But you see, they made themselves subject to the order of the church. Kung kailangan makipag-usap tayo, kahit mas gifted si Paul, sinubject niya ang sarili niya na makipag-usap doon sa mga nauna sa kanya. Doon sa Jerusalem. Alright? Kasi kung tama naman yan, at mapakita mo sa Biblia, kung mga baptized din ng Holy Spirit yung kausap mo, papasakop yan. Ganun yun, harapin mo. Ang importante ay, ikaw ay bahagi ng church and you're professing to be a part of the elected church. Amen, dapat mamuhay ka ng ganon. Huwag mo hiwalay ang sarili mo. Kundi, you work with the church. Kaya tinanggap sila ng church. At nagkaroon sila ng magandang pag-atake dun sa problema. Sa pamamagitan ng church. Alright? Book of Acts Church. Hallelujah. So hindi nila sinabi, we don't need you elders. Mas magaling kami sa inyo. Verse 5. But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying that it was needful to circumcise them, to command them to keep the law of Moses. So narito na yung discussion nila. Meron daw nagbangon ng mga certain sect of the Pharisees, which believed. Okay, which believed. Itong ibig sabihin nito. They believed in the initial stages of the gospel.
Pero hindi po ibig sabihin noon ay bahagi na sila ng iglesia talaga. At kung mapapansin nyo, ang sabi, ang identification nila ay certain sect of the Pharisees pa rin. Pariseo pa rin, pero sumasampalataya, nag-aangkin na sila nakasama sa message. Amen. That's the message of the hour. Yung turo ni Paul. Yung turo ng mga apostoles. That's the message. Yun ang kanilang dala-dala. At merong mga Hudyo, pariseo pa rin, pero sumampalataya sila sa initial stages. Doon pa lang, naniwala sila na si Jesus ang Mesiyas, at they professed their faith in Him, and were members of the church, though they still retained many of their Pharisaical tenets, and are therefore said to be of that sect. So, kasama sila sa message, nakikipag-joint fellowship na uma-attend na ng message, are you listening to me? Pero meron silang pinapanatiling mga katuruan nila dati, galing pa dun sa mga sekta ng Pariseo. Praise the Lord. In other words, hindi pa born again. Hindi pa sila nakaranas ng word birth o ng tunay na birth of the Holy Spirit. Dahil kung talaga ikaw ay sinilang na muli, ang sabi ni Barban, para isilang ka muli, kailangan mamatay ka muna. Hallelujah. Bago magkaroon ng kapanganakan, kailangan magkaroon muna ng kamatayan. Kung paano ang isang bini ay kailangan mahulog sa lupa at mabulok, ang sabi ni Brother Branham, ay hindi magkakaroon ng pagsibol ulit. So, praise the Lord, kung sila na born again, hindi na nila pangahawakan yung kanilang mga katuruan dati sa sekta ng Pariseo. Pero makikita nyo dito, hawak pa rin nila. At yung bigotry nila, yung kanilang, tawag dito, yung, pag sinabi mong bigotry, ito yung kanilang pagkainis doon sa mga merong kasalungat na pananampalataya sa kanila. Ibig sabihin, yung mga hintil, hindi nila matanggap kasi salungat yan eh. Simulat sa Paul, tinuro sa amin, nakadiri ang mga taong yan. Pagkatapos yung isasama nyo sa amin, hindi pa pwede yan. O, para patunayan na talagang sila ay kapananampalataya natin at sila ay kasama ng iglesia, patuloy mo lahat yung mga yan. But you see, ang biyaya ay hindi nagre-require ng circumcision ng flesh, kundi ng circumcision ng heart. Hallelujah. So be the name of the Lord. So itong mga taong ito, bagamat nasa message na pero hindi pa born again. Kaya pariseo pa rin. Pariseyong believer ng message. Amen? Kaya meron sa ating mga Baptist message believer pa rin. Or Pentecostal message believer. Nang hinahanap lang ay puro tanda at kababalaghan. Pero pagdating sa pangahiwaga, magturo ka na ng malalain, kalokohan yan. Mas importante, may kilos si Lord, may nakakakiliting pananambahan at lahat. Pentecostal believer of the message. Galing sa sekta ng Pentecostes. Hallelujah. So you see, hindi porket nandito, ay born again na. Gusto ko sana lahat ng sisimba dito puro born again lang. Pero wala akong panala doon. Paano ko sasalain? Born again ka ba? Hindi ka pwede. Pagka hindi ka born again, hindi ka papasok. Ang sarap no? Puro born again lang. Yung papangaralan mo, walang masyadong problema. Pero dito, na-discover ko, kahit nga born again, may problema pa rin eh. Eh di lalo na yung hindi born again. Makikita nyo dito, ang mga involved dito, mga baptized ng Holy Spirit ng mga apostoles. Ministerial matters ito, titingnan natin, pero makikita nyo, nagkaroon pa sila ng problema. Kasi hindi naman born again yung laman nila. Doon natin makikita ang kasugunan, bakit may mga pangyayaring katulad nito. Alright. Nasaan tayo? Verse 7? I'm sorry. Alright, 7. Alright, punta tayo sa 7.
Kasi 5, sabi, yung Pharisees, lumating, sabi na it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Verse 6, the apostles and elders came together for to consider of this matter. Ito na nga yung Council of Jerusalem. And so verse 7, sabi, and when there had been much disputing, my elected church, Book of Acts Church, sa gitna nila ay nagkaroon ng kaunting no? Much. Ano yung ibig sabihin ng much? Ha? Sabihin ng much, malala, matindi. Di ba? Kumbaga, kung meron ka na, ang sabi mo, more pa nga. Parang much. Sobra. Grabe. Sa gitna ng elected church, sa gitna ng church na puspos ng Holy Spirit, nung sama-sama yung mga ministro nila, nagkaroon ng much disputing. Oh my. Praise the Lord. Kaya pagka hindi ka sanay dito sa scriptures, hindi mo nakita ito yung nangyari sa Book of Acts, tapos sa attend ka ng ministerial meeting ng message ministers minsan, tapos sabihin mo, teka muna, totoo bang iglesia itong mga to? Dahil sa kanilang mga pagtatalo-talo, kung hindi ka mature, huwag ka nang pupunta ron. Praise the Lord. Gusto ba yung nagbubulungan? Brother, parang medyo mali ka dyan. At habang sinasabi mo kung gano'n siya kamali, pinapaypayan mo. No, these are men na may paninindigan. At sa abot ng nalalaman nila, sinasabi na ni pinahayag ni Lord sa kanila. At minsan ay napapalakas ang boses. Minsan ay with emotion, they become empathic doon sa kanilang explanation. Amen? Praise the Lord. At minsan kahit sa local church, magkakaroon ng ganyang pag-uusap. Pero ang importante dyan, anong kinauwian? Marahil nagkaroon ng di pagkakasunduan, pero anong dulo? Di ba? Nung maghiwalay ba, ay, may black eye, may bukol. Sabi ni Brother Branham, you can agree to disagree. Minsan hindi nyo mapagkasunduan. Hindi ibig sabihin na isa sa inyo ay walang Holy Ghost. But sometimes, meron tayong mga nakikita dahil sa ating sariling opinion na hindi katulad nung nakikita ng isa. Marahil hindi pa panahon para makita nyo ng pareho. Yun ang sinasabi ko, huwag nyong ipilit. Pag meron kang revelation na natanggap kay Lord, sino ba nagbigay niyan? Si Lord. Di ba, meron bang nagturo sa inyong revelation? Hindi. Si Lord ang nagbibigay ng revelation. Ngayon, nakita mo, nakuha mo. Yung isa hindi makuha. Although meron siyang nakikita, pero hindi niya lubos na makita yung sinasabi mo. Kaya ang palagay niya, parang sobra ka naman, parang wala ka na sa message na sinasabi mo. Dahil lang sa hindi niya nakikita ng ayon doon sa pagkaka-reveal sa iyo. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin nung maghiwalay kayo, dahil sa hindi mo nakita yung aking sinabi, tatandaan na kita, hindi ka kasama sa elect. Pinakamagaling na yung foolish virgin ka. But sometimes it's just the timing. Hindi pa lang nahahayag sa Kanya. At kinailangan na magkausap kayo at maparinig mo kung ano yung mga pinakita sa inyo ni Lord. Dahil pagkahiwalay nyo, hindi man sumang-ayon yun. Kung may Holy Spirit yun, ang Diyos ay mangungusap sa pamamagitan ng mga narinig niya. Hallelujah! Well, marami iba hindi masyado maka-identify dahil sabi ko nga ministerial matters, pero gusto kong i-expose kayo ng konti doon bilang mga believer ng message. Hindi naman tao ang nag-reveal sa iyo. Hindi rin tao ang magre-reveal sa Kanya. Hindi ikaw ang magre-reveal sa Kanya. Kaya hindi porket binigay mo na, sinare mo na sa Kanya, kailangan tanggapin ngayon kasi nireveal ko na sa iyo. Tanggapin mo na. Hanggat hindi nire-reveal sa Kanya, wala kang magagawa. Amen. Hallelujah. Verse 7, and when there had been much disputing, Peter rose up. Tumayo itong si Pedro.
and said unto them, Men and brethren, pakinggan niyo ako. You know how that a good while ago God made choice among us that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. So, ipinahayag ni Pedro yung natanggap niya mula kay Lord dun sa ministers meeting na yun, sa Jerusalem Council na yun. At ang sabi niya, gusto ko ipaalala sa inyo, di pa katagalan, pinili ako ni Lord. Nasa pamamagitan ng aking bibig ay marinig una ng mga hintil ang ebanghelyo. Alala nyo, nung mangaral siya kay Cornelius, yun ang kanyang sinasabi. Siya ang unang nangaral sa mga hintil at sila'y tumanggap sa ebanghelyo ng biyaya. So, hindi siya nagmamalaki, kundi he was just stating a fact. Balikan natin sandali yung Galatians chapter 2 dahil it speaks of the same thing bago tayo magtapos. Galatians chapter 2, si Paul naman ang sumulat nito. Ito yung account niya doon sa pangyayari. That same council sa Jerusalem. Ang sabi dito ni Paul, Then 14 years after I went up again to Jerusalem with Barnabas and took Titus with me also. Tignan niyo yung eksena. Narito si Pablo, kinuwento niya. Alright, in Galatians, si Paul lang may sulat niyan. At dito kinukwento niya sa mga taga-Galatians, yung nangyari doon sa Jerusalem, nung pumunta sila roon para pag-usapan itong usapin na ito. At ang sabi niya, nang pumunta ako roon 14 years ago, o 14 years after, ay kasama ko si Bernabe at sinama ko pa pati si Titus. Para magkaroon ka ng idea kung sino si Titus. Si Titus ay isang uncircumcised Greek. Think of it now. Pupunta sila sa Jerusalem, pag-uusapan nilang circumcision, isinama ni Pablo ang isang uncircumcised preacher. Hallelujah. May balak itong si Paul. You see, kausapin mo na ang pastor ng local church o ang evangelist o ang teacher lamang at diskusyonin mo, wag na lang sa propeta. Dahil mapapalaban ka talaga. Di ba? Because Paul was the prophet of the age. Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang mensaheng dala. Hindi siya humahayo by emotion lamang. Di ba? O feeling lamang. Sigurado siya sa kanyang paghayo. Kaya kinuha niya. Dinala niya ito si Titus. Isang Grego na uncircumcised. Nang pumunta sila ron. And alam niyo kung bakit? Ganun siya katiyak. Ganun siya katapang. Because ang sabi niya, and I went up by revelation. Ayun. Kaya pala ang tapang niyang magdala ng uncircumcised Greek kasi merong sinabi si Lord sa kanya na mangyayari doon sa konseho ng Jerusalem. At palalabasin ni Lord kung ano ang katotohanan. At magkakaroon pa ng, kumbaga, ng tawag dito, anong tawag doon sa mga korte pag may ebidensya? Kalimutan nyo na, ha? Exhibit. Si Titus ay ginawa niya exhibit doon sa usapan sa Jerusalem. Tingnan natin kung paano mangyayari yun. Kaya pala siya, buong tapang nagdala ng isang uncircumcised Greek kasi nangusap na si Lord sa kanya. Sa pamamagitan ng vision marahil. At hindi sinabi dito kung anong sinabi ni Lord sa kanya. Pero ang sinasabi lang dito ni Paul, by revelation, pumunta ako ron. Amen? At dala-dala ko itong si Tito. And I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of reputation, lest by any means I should run or had run in vain. So, yung kanyang pinapangaral daw sa Hintil ay kanyang ibinahagi, ipinaalam sa kanila, pero doon sa mga reputasyon, hindi po lantaran, kundi privately ay sa kanila ibinahagi ni Pablo ang itong kanyang ebanghelyo para sa mga Hintil dahil baka lumabas na siya yung nagmamayabang. Sa 3, sabi dito, but neither Titus who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. That
sabi niya dito, si Tito nga, na isang Grego na kasama ko, hindi nila napilit na magpatuli. Bakit? And that because of false brethren, unawares brought in who came in privately to spy out our liberty which we have in Christ Jesus. Sabi niya, hindi nila napilit na magpa-circumcise itong si Titus kasi nalaman nila na merong mga bulaang kapatid. Alright, so in-identify ni Paul false brethren na pumasok ng palihim at nagdala nitong katuruan na ito na sila daw ay nagtitiktik sa kalayaan ng mga believers para para dalhin sila sa pagkakabihag. Kaninong pagkakabihag? Hindi pagkakabihag ng Diyos, pagkakabihag nila ng mga taong nagtuturo nun. Di ba? So yung circumcision actually ay naging bandage doon sa mga taong yun. Kasi pagka hindi ka sumunod doon, hindi ka ligtas. Di ba? Ganyan ang setup ng organization, ng denomination. Ganyan ang setup ng isang iglesia na wala sa tamang hulog. Di ba? Ikaw ay i-hold by bandage. Amen? Hindi kalayaan. Hallelujah. Dito, gusto nyo gawin, magagawa nyo. Diba? Dahil naniniwala tayo ng Holy Spirit ay nagngungusap sa bawat individual. Hindi tayo pupunta sa bahay ng bawat isa at magkakaroon ng checklist. Ginagawa mo ba to? Check. Meron ka ba nito? Check. Ganito? Check. Wala ka ba nito? Check. Para ka masabi ngayon, ngayon, talagang miyembro ka ng Elect Bride Assembly. Pinapangaral lang natin ang katotohanan, and the truth shall set you free. At kung ikaw ay elected, ikaw ay mag-a-adhere sa katotohanan. At kung ikaw ay susunod lamang dahil napipilitan ka dahil strict si pastor, o strict yung mga diakono, inuusisa kasi kami. Amen? Hindi ka pa rin believer. Hindi ka pa rin talaga naniniwala. Amen? What's that? It's bondage to you. Bakit? Kasi hindi galing sa puso eh. Dahil lang nahihigpitan ka kaya sumusunod ka. Pero kung ikaw ay elected, buong puso mong susundin lahat ng ipinapangaral sa iglesia ayon sa salita ng Diyos. Masaya ka sa iyong paglilingkod. Amen? Hindi ka nahihirapan. Ang aking pamatok ay magaang. My! Hallelujah, kung nagpapahaba ka na buhok, hirap na hirap ka naman, mukmuk ka ng mukmuk, din ikaw ay susuklay, gupitan mo na lang yan. Dahil hindi ka sumusunod ng tama. Hindi galing sa puso ang pagsunod mo. Hindi ka naniniwala. Ikaw ay napipilitan lamang. You are in bondage. Pero kung ikaw ay elected, ay may bahagi ka ng salita ni Lord. Gagawin mo yan ng buong kagalakan. Knowing that it's the truth. It's the word of the Lord. Hallelujah. Ang sarap yata nung naglilingkod tayo ng magaang. Nang hindi napipilitan. Praise the Lord. Yung pagka pinapangaralan kayo, mga nakangiti kayo, yung ganyan. Hindi, amen kayo, pero nakasimangot, amen. Because we believe it from the heart. Amen. At ang sabi dito, may mga nag-i-spy sa inyong liberty. Tinitiktikan ko, talaga bang masaya yung mga yan? Talaga bang malaya yung mga yan? Kaya importante doon sa ating pananambahan, sa ating pamumuhay, makikita na ginagawa natin ito na may kasiyahan. Talagang malaya tayo. May nag-i-spy dahil pag nakakita yung spy ng mga hindi tunay na sumusunod at nahihirapan, nagmumukmuk habang nagsisimba, yayayain ka sa ibang bandage. Total, mahilig ka naman sa bandage. Ito na lang, dito ka na lang. Yun ang ginawa nito. Binabalik sila doon sa pagtutuloy ni Moises.
Sabi sa verse 5, to whom we gave place by subjection, no, not for an hour. In other words, hindi namin yan pinaporma. Hindi namin binigyan ng puwang. Hindi kami nagpasakop sa kanyang kaisipan. Because it's against the gospel of the Lord Jesus Christ. No, not for 1 hour, that the truth of the gospel might continue with you. Verse 6, but of those who seem to be somewhat whatsoever they were, this is Paul speaking, doon sa tila ba kung sino. At ang sabi ito, whatsoever they were, ano man sila. It make it no matter to me, wala akong pakialam. In other words, that's the prophet of the age. Hindi mo may impress yan nung pa-impress. If it's not according to the word, forget about what you're impressing me with. Diba? Dahil hindi yan makadadagdag sa akin. Doesn't matter to me. Hallelujah. God accepted no man's person. Hindi siya, amen, tawag dito, nagtatangi ng tao. For they who seem to be somewhat in conference added nothing to me. Yung tila magaling sa pakikipag-usap at palakayan. Kahit gaano kagaling, kung wala sa kasulatan, wala yang kabuluhan. Wala yang idinadagdag sa akin. Verse 7, but contrariwise, when they saw that the gospel of the circumcision was committed unto me, as the gospel of the uncircumcision was committed unto me, and the gospel of the circumcision was unto Peter. Ibig sabihin, naroon dalawang gospel. Hindi yun ang ibig sabihin nito. Papaliwanag ko sa inyo. Kundi, nung panahon yung kasi, merong dalawang grupo pa eh. Hindi pa masyadong nalilinaw. Hindi pa matanggap kagad ng isa't isa na magkasama sila. Kaya kailangan meron munang, kumbaga, mangaral ng ebanghelyo para doon sa mga Hudyo lamang muna. At yung iba ay mangaral ng ebanghelyo para doon sa mga hintil. So ang sabi ni Pablo, ako ang inatasan ng mga panahon ito na mangaral ng ebanghelyo ng uncircumcision sa mga hintil. At si Pedro naman ang pinagkatiwalaan ng ebanghelyo ng pagtutuli doon sa mga Hudyo. In other words, mangaral siya ng ebanghelyo para doon sa mga Hudyo. Alright? Pero kung iisipin nyo, kagaya na nabanggit ko kanina, ang unang nangaral sa mga uncircumcised ay si Peter. Bakit? Kasi sa kanya binigay yung susi. Pero yun ang ginawa ni Peter eh. Talagang binuksan niya lang yung kaharian doon sa mga hintil. Nung mabuksan niya, ang nangyari ay mas nag-lean siya doon sa pangangaral sa mga Hudyo. Ano yun? Kasi nga, tagabukas lang siya eh. Yung binuksan niyang pintuan ay pinasok ni San Pablo at siya nagpatuloy na mangaral ng ebanghelyo sa mga hintil. Samantalang si Pedro ng mga panahon ngayon, ang concentration niya ay sa mga Hudyo. Alright, naintindihan nyo? So pinagkatiwala sa akin ng panahon ito ang gospel of uncircumcision. Samantalang kay Pedro ay gospel of circumcision. Tuloy natin, verse 8. For he that wrought effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me toward the Gentiles. So, kung sino yung kumikilos kay Pedro, siya rin kumikilos sa akin. Ang sinasabi dito, walang kaibahan, walang pagtatalo. Alright? Kung kailangan merong mangaral muna sa mga hintil, hayaan natin yan. Si Pedro epektibo dyan eh. Hayaan nyo ako, ako pala epektibo dyan. Merong mangaral muna sa mga Hudyo. Si Pedro, hayaan natin sila. Pero hindi natin sinasabing requirement pa ngayon ang circumcision para ikaw ay maligtas. Na-settle nila yun. In other words, nagkaroon sila ng kasunduan. Di ba? So ituloy nyo ipangaral dun sa mga hindi pa nakakaunawa. Pangaral nyo ng ebanghelyo. Ako naman, dito ko magko-concentrate sa mga hintil. Verse 9, and when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, si James daw, si Cephas, at saka si John, who seemed to be pillars. Sila yung mga haligi doon sa Jerusalem. Mga nauna yan eh. Di ba? Ang sabi, perceive the grace that was given unto me. Nakita nila eh. Na-recognize nila may biyayang natanggap si Pablo. Ang sabi, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship that we should go unto the heathen and they unto the circumcision. Walang pagtatalo. Alright? Sige, mag-concentrate kayo dyan sa mga Hudyo. Ako naman, nakita niyo yung biyaya ni Lord na binigay sa akin.
pupunta ako sa mga hintil. At nag-shake hands sila. O sige, gawin natin kung ano yung pinagagawa ni Lord sa atin. Sabihin, nasolve yung problema nila. Amen. Bakit? Dinaan nila sa tamang paraan ang pagre-resolve ng problema. Nag-usap sila at nagkasundo sila. Amen. Sa bagay nito. Only they would that we should remember the poor, the same which I also was forward to do. But when Peter was come to Antioch, pasbali siya dito. Sabi niya, pero nung si Pedro ay magpunta sa Antioch, I withstood him to the face because he was to be blamed. Nung dumating daw si Pedro sa Antioch, ay sinaway siya ng harapan nitong si Pedro, si Pablo, I should say, sapagkat siya'y dapat nasisihin sa mga kaguluhan na naganap. Bakit? Kasi sabi sa verse 12, ganito, for before that, certain came from James, he did eat with the Gentiles. Ito raw eksena. Bago merong dumating galing kay James, si James po, amen, kung titignan niyo yung sulat niya, parang nakalin pa siya sa mga Hudyo. Mga panahong yun. Kaya itong mga galing kay James ay mga istriktong mga Hudyo. Pero habang wala pa itong mga taong ito na galing kay James, itong si Pedro ay kasamang nakikikain. Tawag dito nakikikain kasama ng mga hintil. Kumbaga, kung kumakain sila ng sisig, kain din to si Pedro. Sarap pala nito. Isipin mo, tagal na panahon hindi ko ito pinapansin. Ang sarap pala. Pengi pa nga. Diba? Tapos meron pa silang pato, may bibi sila, na pinagbabawal. Hindi pwedeng kainin yung merong ganun pa. Pero, sige, hatak siya ng hita. Sabi ni Petros, sarap pala nito, mga kapatid, salamat sa Ebanghelyo sa biyaya ni Lord, di ba? Eh, biglang narinig nga may parating galing dun sa grupo ni James. Ng mga istriktong mga Hudyo. Anong ginawa niya? Dali-dali niyang pinunasan niya kanyang bibig. Di ba? Umumog siya. Mamaamoy yung itik sa... Yun ang eksena. And so, sabi dito, before the certain came from James, he did eat with the Gentiles, but when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. In other words, nagkunwari itong si Pedro. Hindi siya namuhay ayon sa kanyang konbiksyon. Doon sa ipinahayag ni Lord sa kanya. Pinakita nga ni Lord na ang mga hintil ay dilinis na. At pwede nang kainin yung mga bagay nito ayon, amen, sa vision na pinakita ni Lord sa kanya. Naalala niyo yung kumot? Pero dahil sa takot sa mga Hudyo, at mga kapatid, marahil na mas nakatataas sa kanya, o sabihin natin, naunas sa kanya, sabihin na natin, o maimpluwensya sa grupo, dahil sa takot sa tao. Yun eh. Ay dali-dali niyang iniwala yung kanyang sarili doon sa mga hintil na kasama niyang nagpipiesta. Kaya ang sabi ni Pablo, nung makita ko yun, sinaway ko siya ng, dinala ba siya doon sa kwarto? Sabi, lika dito. Hindi ginawa niya yun ng lantaran, yung ginawa niya Kaya sabi ni Pablo, dapat lang sawayin ng lantaran yan. Para maintindihan niya kanyang ginagawa. Lalo na siya'y ministro, may responsibilidad siya sa tamang pamumuhay. Kaya ang sabi dito ni Pablo, this is the book of Acts Church. Dalawang ministro na puspos ng Espiritu Santo, yung isa, nadala ng laman at nagkompromiso. At yung isa, puspos din ng Espiritu Santo, amen, ay sinaway siya ng harapan. Alright? So, ibig sabihin nun, pwede ba mangyari yun ng isang puspos ng Espiritu Santo? Huwag niyo sabihin sa akin, hindi puspos ng Espiritu Santo si Pedro. Kaya lang, sabi ko nga, may elemento pa rin ng laman. Kahit puspos ka ng Espiritu Santo, nagkakamali ka. Naku, wag isipin ng sino mang lalaki, isang ministro ng Diyos, kahit gano'n siya kapuspos ng Espiritu Santo, na hindi na siya nagkakamali. Kaya anong kalalabasan niya pag gano'n tingin siya sa sarili niya? Diba? Nakita niyo, si Pedro ay nadala pa rin nung kahinaan niya. Pabigla-biglang desisyon. Diba? Yung kanyang kahinaan na gusto niyang lugurin yung mga
ma-impluwensya ang tao. Pagka siya ay nailagay sa biglaang sitwasyon, ganun pala ang tendency niya. Not because he did not have the Holy Spirit, but he had weakness of the flesh. Pero kaya nga, meron namang Paul na magpapaalala sa kanya na mali yan. Harapan. Amen. Mali yung ginawa mo, nakakahiya ka. Dahil ang sabi niya dito, hallelujah, sa verse 14, verse 13. And the other Jews dissembled likewise with him. So meron doon ibang mga Hudyo na humiwalay din. Katulad na kasama ni Pedro at sumama sa kanya. Bakit? Kasi may impluwensya si Pedro eh. Siya nga may hawak ng susi eh. Isa yan sa mga elders eh. Pagkatapos gagawa siya ng ganun, kaya na-impluwensyahan niya yung ibang mga Hudyo na humiwalay din sa mga hintil, na pakunwari actually. Alright? At ang sabi pa dito, in so much that Barnabas also was carried away with their dissimulation. Pati si Barnabas. Isipin mo, si Barnabas ay na-impluwensyahan din ng kanilang pagkukunwari. In other words, amen, nasway si Barnabas doon sa grupo nila. No, di pala tayo dapat nakikisama dyan sa mga hintil na yan. Isipin mo, of all people, si Barnabas na apektuhan, kasakasama ni Pablo yan eh. Bakit? Si Barnabas ay tao din lang. Praise the Lord. So gusto ko ipalala sa inyo, true church of Christ, with Christ in you, sa kabila ng kapuspusan nyo ng buhay ni Kristo, amen, meron tayong mga maling desisyon minsan. Meron tayong mga kinukonsider na kapwa natin tao, takot sa kapwa natin tao, minsan nagbubunsod sa atin gumawa isang bagay na mali. Amen? Kaya kung merong sasaway sa inyo, kasama yan sa book of Acts. Hallelujah. Hindi na may ibig sabihin na kayo walang Holy Spirit, kaya lang napasalaman kayo. Katulad ni Pedro, napasalaman siya nung panahong yun. At kailangan siyang sawayin ni Pablo ng mukaan. Hallelujah. At ang sabi niya, amen, ganito, but when I saw that they walk not uprightly according to the truth of the gospel, verse 14, I said unto Peter, before them all, sa harap nilang lahat, if thou being a Jew livest after the manner of the Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? Kung ikaw nga, ang sabi dito, na isang Hudyo ay namumuhay tulad ng mga hintil. Kumakain ng itik, ng baboy. At kasamang kumakain ng mga hintil. Pagkatapos, pipilitin mo yung mga hintil na mabuhay na tulad sa mga Hudyo. Praise the Lord. Merong ganyang mga ministro, kahit puspos Espiritu Santo, no? Pagka, kung saan medyo mas may malaking pakinabang, eh. Ha? Pero ngayon, naintindihan ko, hindi porket merong ganun, eh, hindi na puspos ng Espiritu. Nadali lang siya ng kahinaan niya. Di ba? Meron lang siyang, kumbaga, hindi niya lang naipasakop ang lahat doon sa kalooban ni Lord. Marahil dala ng pangangailangan. Madali lang tayong magsalita pagka hindi tayong nakasalang eh. At sabi natin, talaga itong hina nitong taong ito. Walang paninindigan to, walang Holy Ghost, siguro yan, hindi elected yan. Paano hindi ikaw ang nakasalang? Ikaw kaya yung mga ilangan, tapos meron dumating na gano'n. Ano kaya ang mangyari sa iyo? You see? But you see, these things happen sa ikalalago ng iglesia. Amen. Merong nagpipilit. Hindi naman dapat. Pinipilit na gawin isang bagay, siya naman hindi niya magawa. Ano dapat gawin dyan? Sabi, sawayin. Magpakatotoo ka. Amen? Kung di mo kayang gawin, huwag mo munang ipilit sa iba. Ayusin mo ang buhay mo, then saka ka mangaral, and the Lord will be with you. Tayo lahat tayo magsitayo. Book of Acts.
Christ in the true church. It's the continuation of the book of Acts. Amen. Ang dami ko pang scriptures, hindi ko na nabasa. Pero wala tayong sapat na oras. Hallelujah. So you see, ang nakita natin dito, we are identified with the church. We work with the church. Amen. I mean the true church of Christ na kanyang inordain para magpatuloy ng kanyang ebanghelyo. Walang sino man sa atin ang independyente. Kailangan natin ang recognition ng church. Dahil yun ang ginawang avenue ni Lord para padaluyin ang kanyang tawag dito, kapangyarihan at ang kanyang biyaya. Meron siyang mystical body. Kaya ganun ka-importante na meron tayong kinikilalang home church, meron tayong kinikilalang ministro, mga elder. Amen. Na kung saan kailangan nating konsultahin. Kailangan maging accountable tayo. Kasi kung wala tayong accountability, may mahirap yan. Diba? Meron ka kilalaning mas matanda sa'yo, nauna sa'yo, may kaalaman sa mensahe kasi sa'yo, ginagalang mo, binindicate ni Lord, dapat pumunta ka ron. Kung meron kang katanungan minsan sa isang bagay, konsulta mo sa Kanya. O kaya nagkamali ka, kailangan meron kang pagkukumpisalan ng pagkakamali mo. Para matulungan ka, para maipanalangin ka. Kung meron katanungan, pag-usapan among the elders. Ito'y may kinalaman sa doktrina, may kinalaman sa kaligtasan, pag-usapan natin. Ito yung Book of Acts. Hindi pwedeng kung ayaw nyo, hindi ako kumikilala sa inyo, bahala ako sa buhay ko. That cannot be. That's not according to the Book of Acts. Amen? We're all part of one church, one body. Hallelujah. So God help us to be the continuation of the true church. Dear God, salamat po. Kaunting pag-aaral na ito na aming ginawa, pagtunghay namin sa aklat ng mga gawa, Lord. Hindi po ako nakapunta dun sa dapat kong puntahan. Mas marami pang kailangan sabihin. But Lord, ito po ang pinahintulot ng panahon. And we just ask, Lord, na Ikaw ang magbigay ng linaw, ng lubos, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Kung mayroong mga dapat na linawin sa kanila. Kagaya ng sabi ko, Panginoon, hindi po tao ang nagbibigay ng revelation. Maaaring ipresenta lang ng teacher ang kanyang presentation, ang kanyang pagtuturo. Pero ang tunay na revelation ay galing sa iyo. O God, maaaring ngayon ay maintindihan namin sa isip namin ang pinipresenta ng isang pastor. Pero pagkatapos ng service na yun, Lord, marahil ito'y maglaho. Hindi po namin maalala kung ano yung mga sinabi niya. Pero kapag ikaw ang nagpaunawa, at binigay mo sa kanya bilang kapahayagan, hindi na po yun maalis sa kanyang puso at sa kanyang buhay. It will become a part of his life at magiging bahagi na ng kanyang pamumuhay araw-araw. Kaya nun po aking dalangin, Lord, we don't just, Lord, read about the book of Acts. We don't just study the book of Acts. May we become, Lord, the church, the continuation of the book of Acts church. Sa aming pamumuhay, sa aming pananalita, sa aming pagkilos, sa aming pagmiministeryo. Oh God, lahat ay maipadron, Panginoon, sa padron na ipinakita mo sa iyong banal na kasulatan. Lord, bless everyone in your own way this morning. In Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I-dismiss natin ang ating gawain. Amen. Maaga tayo mag-dismiss ngayon. Hindi tayo babalik mamaya. So, God bless you. Sana magkita tayo. Amen. Sa susunod na linggo ulit. Amen. God bless you. Magkamayan tayo sa isa't isa. Amen. Yes. Yes. Thank you, Lord. We love you.
above the world's confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to a heavenly place in Christ. Paalala sa mga elders natin, yung ating meeting mamaya. Hintayin namin kayo. God bless you. Back on the street for you to escape. Running to the heavenly place. There's a heavenly place in Christ. Above the world's confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to a heavenly place in Christ. And this whole world is shaking, and there's no sure place to stand. Gusto ka na? Oh, the only praise in Christ, above the world's confusion and strife. When I kneel in prayer, I get carried away to a heavenly